Guilty sa kasong qualified human trafficking si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 7 iba pa, kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub na pugad ng iba't ibang scamming activities. Sinentensyahan siyang makulong habang buhay. May report si Marisol Abduraman. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin. Ano yung susi ng sakyan? Pero nang salakayin ng mga otoridad, daang-daang Pilipino at dayuhan pala ang sapilitang pinagtatrabaho sa online scamming sa compound ng Zune U1 Technology Incorporated. Nadiskubri ang mga gamit para umano sa iba't ibang scam. Ang Pogo Hub nasa likod lang mismo ng munisipyo ng Bamban, Tarlac. Sa dokumentong nakuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakapangalan sa dating alkalde ng Bamban si Alice Guo ang lupang pinagtayuan ng Pogo Hub. Siya rin ang nag-apply para sa building permit ng mga gusali sa compound. Kinasuhan si Guo ng qualified human trafficking. Matapos ang mahigit 1 taon, hinatulan siyang guilty. First time tayong nag-file ng organizing human trafficking. So first time din na nag-convict ang court ng organizing. Malaking bagay na nagamit natin ng section na yan. Yung kaso sa Porac Pogo, yun yung theory natin para madawit yung mga tao na hindi sila mismo yung nanakit, hindi sila yung nag-recruit, pero kasama talaga sila sa pagpundar ng organisasyon. Sinintensyahan si Guo ng life imprisonment. Pinagbabayad siya ng 2 milyong pisong multa at 600,000 pesos na moral at exemplary damages sa bawat biktima. 7 iba pa ang kasamang hinatulang guilty, habang 8 ang naakwit. Ang importante po yung main players natin, lahat convicted. May 5 akusadong pinaghahanap pa, kasama sina Dennis Cunanan na dati nang nasangkot sa PDAP scam. Sabi ng korte, napatunayan ng mga ebidensya na kumpleto ang 3 elemento ng qualified trafficking sa kaso. Idineklara rin forfeited ang buong compound ng Baofu na may halagang 6 billion pesos. Ibig sabihin, kukunin na ito ng gobyerno. Hindi dumalo physically si Alice Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi na rin daw hiniling ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. Ililipat sa Women's Correctional Institution si Guo, nakasalukuyang nasa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa New Bilibid Prison naman ang ibang hinatulan. Sa farm nga po ako lumaki po. Po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. At kahit sinabi ng Manila Regional Trial Court Branch 34 nitong Hunyo na walang pagdududa na isang Chinese citizen si Guo, sabi ng Justice Department, she has to serve her sentence first. Any foreigners who are convicted of crimes here in the Philippines must serve their sentence first. And after service of their sentence, that is when they will be deported to their countries. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.